Soundcheck na rin pala natin kung gaano kalakas ang Fireblade. Try muna natin at nakakaya sa kapitbahay, sobrang bula. First big bite, yung huli ko sniper. Grabe, from sniper to Fireblade na. Soundcheck mo ba? Grabe. Speechless ako. Iwan kaluluwa. Ay mga katingin, ngayon excited ako kasi magdi-deliver na naman tayo. Pero this time walang swap. Talaga ano na siya, delivery lang. So dito sa pinakagilid, dito natin tinago ang ating di-deliver ngayon. So ito siya. It's a 2023 Honda CBR 1000 RRR Fireblade. So kahawig siya ng Fireblade natin. Yung sa atin nandun at napakadumi. Tsaka yung sa atin, yun yung unang version. Yung makikita nyo yung difference nila is dito sa harapan. Yung sa atin, black yung sticker dito sa harapan. Itong kulay white. Ito na kasi yung second version ng Fireblade. Pero yung setup niya, yung bihis niya, halos hawig nung sa atin. Ito naka SC project din siya. Na titanium, pati yung canister niya titanium. Sa atin naman, naka carbon. Yung sa atin, halos kawig nung kay Torky. Kilala niyo si Brother Torky. So ngayon, excited ako kasi first time ko maglo-long ride gamit itong Fireblade kasi i-deliver natin siya sa Pampanga pa. So ito, medyo masikip yung parking natin. So good luck na lang. Sana may gasolina pa siya. So check natin gasolina. Ang problema rito sa ganitong Fireblade is wala siyang fuel gauge. Tapos naka-remote siya kaya dito yung susi niya. Subukan natin, check natin. So yun, sa kasamang palad, wala siyang gas. Pero meron, para mga kalahati. So kailangan natin magpagas bago tayo lumarga. Baka mamaya mabusan tayo ng gas, tumirik na naman tayo. Soundcheck na rin pala natin kung gaano kaingay ito. Kung gaano kalakas ang Fireblade. Nakakat delete na rin yata ito eh. Oo nga, full system yata ito. Mga full system na Acra. Solid. Yun, mamatayan. Lalamigan. Try muna natin, nakakaya sa kapitbahay, sobrang bula. Kami ako na warm up, diretso na. Sa helmet naman natin, ito gagamitin natin ngayon. Aero GP800 Competition. Kasi magaan, tsaka maganda yung performance nito sa high speed. Maganda aerodynamic, ito may spoiler dito sa likod. Sarap sa ulo, gaan. Siyempre yung jersey, kakulay ng Fireblade, Imprint Customs. Let's go! Waha! Grabe yun. Na-excite ako ngayon. Na-excite ako na kinakabahan kasi first time natin mag-long ride gamit ang Fireblade. Tapos parang aambon pa. So after using this second version ng Fireblade na RRR, mas na-plasboot nila yung yung arangkada niya. Mas maganda ngayon ang arangkada. Na-improve nila yung fuel mapping. Tsaka yung sprocket niya, parang maganda na yung sprocket. Mas maganda yung arangkada. Sa kasamang palad, inabot na tayo ng rush hour. So medyo traffic na to hanggang may kawayan to, traffic to. Napunta pa tayo sa traffic test. Doon tayo magpapagas, baka paglagpas na lang ng Bulacan. Grabe traffic. Bakit gano'n? Parang sarap gamitin ito 2023 Fireblade. Parang atom na atom ako sa kanya. So yun, 5:40 pa lang, maaga lumulubog ang araw ngayon. Hindi ko na alam kung anong mode tayo, pero nakalagay dito A2 Sport. Di ko alam kung ano meaning ng A2 Sport na yan. Masyado na komplikado kasi, no? Superbike ngayon, the modern era. Pero welcome back. Sarap gamitin ng Fireblade. Lalo itong 2023 pala, sarap gamitin pala na ito. Nakikita ko baka magpalit ako ng sprocket Fireblade natin para mas lalong gumanda yung arangkada niya. Parang feeling ko iba sprocket na itong 2023. Grabe yung power ng 1000. Nakakakilig. Acceleration and torque. Ang sarap. Sobrang swabe. Sana magpatanggal itong camera natin. Kinakabahan ako. Matagal mamaya eh. Parang gusto ko tanggalin na lang mamaya. Pag nagpagas tayo. Ibang kaluluwa. Sarap. Lalo helmet mo. Napakagandang helmet. Aero GP800 Competition. Sobrang smooth ng makina. Ito 2023. Sarap. Ang hirap galitin. Paano magalit? Sobrang solid. CB pa rin nasa harapan natin. Ay, ayun nga. Kailangan natin stop over. Umikot yung camera natin Kasi daming tao sa gas station Rush hour na kasi. Umikot yung cellphone holder. Hindi na kaya yung hangin. So kailangan natin magpahinga. Ganda ito ng 2023. Nakaka-inlove, sarap gamitin. So actually, hindi siya nakakapagod pag dire-diretso yung takbo. Nakakapagod na pag traffic lang.
pwede ka magtago sa hangin. So next gas station, stop over tayo para ma-check din natin yung gas. Kung maubusan tayo ng gas, mahirap na. So ngayon natin nasubukan sa high speed itong Aero GP800 at napakaganda ng performance. Try ko sarado yung air vents para less air drag, wind noise. Sana ulit para mas presko. And then kung gusto mo magtipid sa gas, pwede ka mag fourth gear para mas relax yung makina. Kahit fourth gear masipa pa rin siya. Ganda, nakakatak. Sarap na-appreciate ko siya sobra. Kasi naman sobrang busy natin nung kinonsignment to ni boss. Marami tayong ginagawa, hindi natin nagamit. So ngayon lang natin siya magagamit for the first time. And diretso sa delivery, kaya natin siya nagamit. Ayun, meron na gas station. Tap over tayo sa Shell. Meron din Petron pala dito. Ito, Shell nga, Shell. Para sigurado lang na meron tayong gas, dating natin, double check natin kung ilan pa yung gas natin. Check natin. Kaya 400 premium. Yun. So kung nadaan naman ng Fireblade is matipid naman siya sa gasolina. Siyempre it's a Honda. Pero tago ko na muna tong Insta360 natin kasi umiikot-ikot na siya. Loko-loko yung maluwag yung mounting niya. Uga-uga. From here masasilip natin yung tangke niya. So yung hirap sa mga walang fuel gauge, no? Buti pa yung bagong 10R meron na. I think abot na tayo. Sobra-sobra na yan. Lipat natin dito para may makapagpagas sa likod natin. So tago na natin tong camera natin. And this one umaalog na siya. Tago na rin natin tong clamp. Hindi na tayo gagamit niyan. Ayun. Thank you. So yung seat niya wala naka-shave, kaya pala ang baba. Nakatabas pala to. Ito itago na natin siya sa bag natin. Mas maganda na pala mag-picture dito. Gago, may presyo pa. Kalimutan tanggalin yung presyo. Forgot yung presyo. Parang binibenta mo pa no? Solid, no? Solid ng 2023. There's definitely an improvement. Kasi stock to stock from 2021, 22 at 23 mas na-improve nila yung mapping. Wala na yung parang gumagaral-gal sa arangkada. Smooth na smooth. Less vibration din. Di ko alam kung sa headers ba yun. So dito tayo sa Bulacan. Tabang exit. Sobrang smooth. Habang mataas yung RPM, lalo siya nagiging smooth. Grabe. Sobrang solid. Speechless ako. Sobrang sarap gamitin ito. Namiss ko bigla yung Fireblade ko. Parang gusto ko siya magamit ulit susunod para magkaroon tayo ng comparison talaga. Gusto ko tayo ko siya ginagamit. Pero kalimutan ko na yung pakaramdam. Exactly. Isang Fireblade. Pero maganda lang dito palitan yung visor kasi masyadong dark na hindi siya see-through. Kaya pag tayo mo yung kuka, hindi ka pwede magtago ng totally. Kailangan sumisilip ka pa rin sa kanya. Masama spoiled sa ganitong klaseng bike dahil sobrang lakas niya. 214 horsepower. Pag na-spoiled ka rito, lahat ng gagabitin mo motor na mas mababa sa kanya, mabagal na pakiramdam. Magiging mapili ka na, maselan, spoiled. Parang dati nung nasanay ako sa Yamaha R1, naging maselan na ako Ang hirap ko pasayahin. Ang hirap ko masatisfy sa isang bike. Konting vibration lang. Ramdam mo na ay, pa-vibrate, parang gano'n. Hindi ko masagad. Nakakalula, men. Pero pakakatingin, sarap. Parang sinasabi natin is the S on two wheels. Every gear gas pick. Dulim dito. At mag-ride, ayun. Dulim. Mahirap talaga pagpalipat-lipat ng motor. Kasi minsan iba-iba yung pindutan, mga switches, tulad ng headlight. Ngayon pala ako nag-try mag-ride. Pero makausap sa motor na ito, mapasayaw ako, sorry. Sobrang ingay, hindi ko alam kung narinig ko pa yung sarili ko. Pero definitely, mas maingay yung Fireblade ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero maingay pa rin to. Ang sarap dito, naka-full system siya. Ang titanium. Sarap, sir. Wow! Lalo siguro yung modelo ng Fireblade, no? Lalo masarap gamitin nyo sigurado. Tsaka si Fireblade, parang hindi siya ganong kalaking motor. Parang, pakiramdam sa kanya, parang naka 600cc. Hindi siya kasing laki ng ibang 1,000 eh. So yung seat height niya, hindi siya ganong kataas. And syempre, naka-electronically controlled suspension, Collins. Kaya, maganda yung play kahit pa paano. Nakakontrol niya yung tagtag ng lubak. Unlike kung naka-manual suspension ka na,
Naset mo for example sa occasional track day or pang race track, sobrang tagtag mo pag nalubak ka. Tsaka tumataas yung ride height. Pag nilabutan mo naman, pag manual, tapos masarap ka sa lubak. Pagdating naman sa mga aggressive riding, masyado siyang malambot, malikot yung handling. Masarap lang ng ganitong electronically controlled suspension. Kahit nasaan ka, any application, siya yung mag-a-adjust para sa'yo. Mag-a-flexible siya. Auto-adjust. Depende kung ano ang sitwasyon or lubak. May naka 450 MT. Nakakaingit, no? Siya, relax na relax tayo, nakasubsob. Grabe yun. Kung makapag-training ka na sa big bike, makapag-riding school ka, mas madali mo makakontrol ang isang big bike, like a super bike. At ang mouse na ako kasigaw. It's a blessing na nakakatry tayo ng mga iba't ibang mga bikes, lalo yung mga ganitong high-end bikes na minsan-minsan lang tayo makakapag-try at baka once in a lifetime lang tayo nakakapag-try. Na sobrang blessed ako at ipapasalamat dahil hindi dahil sa inyo mga ating na sumusuporta, hindi natin mararating itong ganitong stage. At syempre, kapag nakakapag-drive ako ng mga ganitong bikes, nasi-share ko sa inyo kung ano yung mga strength, weaknesses, kung ano yung experience, para matulungan ko na rin kayo if you are going to buy your next big bike or your first big bike. So far, siguro ang complaint ko lang dito, syempre, super aggressive riding position. Kapag aggressive riding ka, aggressive rider ka, doing aggressive stuffs, mag-enjoy ka sa kanya. Ang ganda ng tunog ng isang inline 4 flat plane, pero yung galit niya parang cross plane. Very balanced engine. Transmission, silky smooth, sobrang exact, sobrang precise na mechanical movement and feel ng shifter transmission. Quality of a Honda. Ang ganda ng arangkada. Kaya mas naman testing ng iba't ibang motor. Nabubudol ka. Para pag gusto ko na rin na 2023. Pero syempre yung Powerblade natin, naka-remap yun. Isa lang sa pinakamalakas sa Pilipinas, di ba? Kaya special pa rin siya sa atin. Minsan maganda rin naman yung hindi siya ganun kalakas ang arangkada kasi pag sobrang lakas naman, nakakalula naman siya sa twisties. Masakit na nilamunan ko, parang ako sumakay sa roller coaster. Yung adrenaline, sobrang hype na hype ka, no? Naka full PPF siya, kaya pwede mo yakap-yakapin yung tangkay. Just like that, San Fernando na pala. Parang isi-isi na kalsada sa kanya. Parang ako may nabitin, ha? Pag traffic na, ayan, mainit. Isa sa pinaka disadvantage ng naka super bike or naka liter bike, mga 1000cc. Mga 800 to 1000cc, eh, ang mga problema, no? Pag traffic, hindi ko na alam yung mga settings, oh. Trip A, total, 55 odo. Ayun yung naka-empty, oh. Bilis din na. Sabihin natin kanina. Stand tayo para safe. Para akong ano, maandar na pugon. Pugon at noise pollution. San Fernando, kanan. Mexico, kaliwa. Yun, no, mayroong zipper. Pag may zipper, okay, bakal na ganyan. Malulas yan. Kung kaya nyo iwasan nyo. Napakadelikado. Para sa ating mga riders. I think ngayon, kailangan natin maglagay ng cellphone. Yan lang yung cellphone holder natin. Makakalumpog, no. Ikot-ikot naman. Hanap tayo dito ng magandang paradahan. Ang ganda rito, lalaki ng parol, oh. Christmas na Christmas. Dito yata sa Pampanga na uso yung mga parol na gawa sa Capiz, ba yan? So meron din yata traffic dito, rush hour. Rush hour ng Pampanga. Hihinto na muna tayo dito. Pwede rin tayo mag-picture taking sa mga parol. Park mo tayo dito sa tabi ng mga parol. Gaya ni Kuya. And so, ayun, we're back. Malayo-layo pa pala yung biyahe natin. 24 kilometers, isang oras na riding pa to. And good thing, meron na tayong Waze. At mukhang di naman siya mahuhulog basta-basta. Yan, dami pala rito, oh. Dami pang mga parol, oh. Dito yata nauso yan sa Pampanga. Mahal siguro yan. So, mahirap dito. Yung cellphone nasa baba. So, kailangan. Ganun pa ako. Wala siya sa line of sight. So, dito nahati yung kalsada. Pero, doon lang pala yung traffic, eh. Wala na. Okay na, maluwag na. Ito naman tinatawag na ano to? Cajun Garden. Ganda. Cajun Kabalen. Buffet pala yan. Kumain na yata ako dyan dati. Nag-stop over yata kami ni Mrs. Katingin from Baguio. We're rolling in Pampanga, San Fernando. At traffic din, may traffic din pala dito. Para mas maganda magpalipas muna ng traffic, no? Bago umuwi. Dami tindahan ng parol, meron parol, no? Kaya nasa gitna. Malawag yung kalsada nila actually. Pang 3 lane. Ayun, no? Kaya meron kang dadaanan sa gitna. Grabe yung tunog, eh, no? Sarap sa tayenga. Ganda ng mga lugar dito. Ah!
Grabe yun. Iwang kaluluwa. Solid. Wala akong masabi. For keeps tong bike na to. Lalo mapalitan mo ng ganitong full system. Kahit cut delete lang, masaya ka na. Welcome, Barangay Parolog. Yan. Kung bakit tayo ginabi ngayon, kasi nagpa-check up pa yung mga babies kaninang tanghali. Pag uwi natin, nag-vlog pa tayo. Walk around vlog. Tapos, nag-prepare. Kaya ginabi tayo. Pero okay lang, at least lahat naman ng ating mga task for the day nagawa natin. So ito na ngayon, sobrang traffic na. Ramdam ko na yung pagod. Kaya na pa ako nakasubsub eh. Konti na longs. Ilan pa? 17. Lapit na. Wow. Sarap na kalsada. Ang luwag. Isang diretso lang. Sarap pag top speed dito. Ganang alalay, di ating kapisado. May bumulaga sa atin dito. May bilang may tamawid eh. Kaya tayo dyan. Better safe than sorry. And just like that, sila ng kalsada. Hindi na tayo sa another bayan. Anong bayan naman to? 14 kilometers na lang. Kanina, 24. So, alas ng mga lahati na. Pag ito nakastop siya, lahat ng init ng radiator, nasa iyo lahat. Pero sarap niya pagka tumatakbo. So, at least, di ba, proven na wala siya problema kasi na-testing natin, nagamit natin mismo. Papunta ron sa buyer. May actual test na wala siyang problema. May proof kasi may vlog tayo. Ganda ng mga restaurant nila, solid, no? Ang lalaki na kalsada. Ang sarap na naka-superbike dito. Dami ng mga habang straight. Ang luluwag pa sobra. Dami pang resto. Pero, at balita ko nga, mga taga Pampanga daw, masarap magluto. Totoo ba yun? Anong tayo dito? Nahabol tayo ng wave, oh. Kita mo naman, Honda Wave, no? Hanggang ngayon, maayos pa. Ganyan katibay yung Honda. So, 8.7 kilometers, mahaba pa rin to. Kargado, ah. Laki yan. Laki. Nag-enjoy pa rin ako sa kanya. Di pa rin ako napapagod, ah. Kahit nag-long ride tayo ng ano, ah. Walang stopover, ah. Gas lang ang pahinga. Parang may tricycle. Meron nga. Walang mga ilaw yung mga motor dito, ah. Hindi naman lahat. Yung iba lang. Dami ano rito, ah. Nightlife. Buhay na buhay pag kahit gabi na. Tsaka lalayo ng mga lugar nila dito, no? Lalayo ng mga bahay. Meron pang ano, nagpapaputok. Sarap, sir! Naka-inlove ng motor na to. Gusto ko nito. Kala mo, walang Fireblade eh. Gusto ko ng Fireblade. I love Fireblade. Napakaswerte naman ni boss. Ang isang subscriber natin at follower na magiging bagong amo nito. Sigurado magiging masaya siya. Kaso ngayon wala pa siya sa Pilipinas. Pauwi pa lang siya. Pag uwi niya, sigurado masaya ang uwi niya. Tapos kahit ako, kinikilig ako sa sarap. Iba yung sensation ng ano eh. Lakas ng hatak, no? So sanay tayo sa ano eh. Sanay tayo sa traffic na Baliches eh. Ganon traffic, wala lang sa atin to. Sarap talaga. I love it. Malapit na tayo. 7 kilometers na lang at maghihiwalay na kami ni Fireblade. Medyo nakakalungkot. Siyempre, meron pa naman tayo sa bahay isa. Ito kasi naka-full system. Titanium. Iingay pa eh. Suspension, napakasarap. Makina, exhaust note, smoothness, preno, shifter. Wala akong mareklamo sa motor na to. Siguro yung ano lang, aggressive riding position. Hindi pa na mareklamo ko. Pero kung hardcore super bike fan or sport bike fan ka talaga, sasayahan ka sa kanya. Malapit na tayo, no? Ito na yung pasikot-sikot na. Dito natin kailangan si Waze. Mga sa bayan na naman tayo. Anong bayan ba to? Ang dami mga street foods. Sarap yan ah. Mga inihaw. Diba sarap mamasyal na nakikita mo yung mga culture, kung paano yung mga food trippings, mga nightlife nila. Ito yung mga palengke nila. Palengke yata to. Ito yung pinaka-barangay nila. Parang pinaka-plaza yata to. Tapos kakanan pala tayo ulit. Yung daming mga makakain dito. Hindi ka magugutom dito sa lugar na to. Overall, nag-enjoy ako. Pati mag-sightseeing, iba-iba yung nakikita natin mga lugar eh. First time ko nag-ikot dito sa Pampanga. Sa San Fernando, I mean. Ngayon naman nasa ano tayo, Florida Blanca. Galing, di ba? San Fernando, Florida. Parang mga ano, lugar sa Amerika, no? Mga city. Yung kamay ko medyo sumasakit na. Medyo matagal-tagal na rin kasi tayo nagra-ride. May 2 hours na tayo nagra-ride. Nakakaliwa na pala. Muntik pa tayo lumagpas ah. Ito na, palit ng kalsado. Kita mo naman kung wala ka Waze, lalagpas ka talaga dito. Ito na, malapit na. Goodbye Fireblade. Mamimiss kita. Nag-enjoy ako gamitin ka ngayon. Salamat at di mo ako pinabayaan sa ride na to. Siyempre pati kay Lord. Thank you Lord at safe na narating natin ang bahay ng magiging bagong amo ng Fireblade. At may nagsisiga dito. Malit ng kalsada, no? Parang pang isahan lang. Grabe, nakakatakot na rito. Pag ganito. Pag may kasalubong kang malaking sasakyan dito. Wala pang ilaw. Dilim, no? Sobrang dilim. Katakot naman itong lugar na to. Parang nasa bukid-bukid na tayo. Ay, Diyos ko. Lalim ah. Tay tayo dyan. Lalim na ito ah. Lalim. Uy.
Buti, dahan-dahan lang tayo. Nakakagulat yun. Bila malapit na eh. Bila pa tayo tinatakot eh. Palayan nga yan, palayan. Ayun na. Finish line. Mapin natin yung number ng bahay. Parang wala mga number, no? Parang dito siya. Kaya yun. Nakasama ka sa Kenny, kala ko Ay, sir. Ito na pala, narating ka na pala. Kaya po yung kapatid. bayaw. Tinravel lang pala. Oo, yun, narating din tayo. Sarap ng biyahe. Sumakit na yung kamay ko. Ang alay. Pasok natin sa loob. Wala ko na yung kaya, yung gate. Saan natin papasok? Dito. Kaya pwede pa atras. Papasok po sa loob. Pandar natin ulit. Pataas yan. Yun. Touchdown. Model yan, hindi yung 2025 yan. 23. Parang kaparehas lang, no? Kapares lang. Ang nagbago lang yung nagkaroon ng pakpak dito yung 23. Yun lang. Ay, yung 25. Pogi, no? Check nila. Konsumo? Hindi ko pa alam. Mga siguro 600 ganun. 100, one way lang. Wala ko, senior rin eh. Kasi mabilis po yan eh. Parang ano, isang piga lang, ando ka na kagad sa ano. Parang maiksi lang yung expressway. Naginawa 300. Oo. Kaya eh, no? Oo, lumalagpas pa. Ganda pa rin ito. Pwede mo ilipat-lipat, no? Kasi may gulong sa ilalim. Pero may lock siya. Pagka, ano, ayun, ganda. Ito, oh, kung gusto mo siguro to, sa ceiling arm siguro to, no? Ay, oo. Pag wala kang ano. Sige sir, subukan natin. Meron siya, meron. Subukan natin. Mabigat ba? Magano lang. Subukan natin. Kailangan ma-adjust mo yung dalawang sabitan. May tapat po dun sa ano. Dun sa pula. Yung pula na sabitan. Yan. Hindi, dito. Sa Lumegan. Luwagan mo muna. Yan, okay. Tapos todo mo na. Pagka mo todo. Yun. Tibay ba? Ayun, tibay. Walang alog. May gulong siya. Nakalak mo na. Nakalak. Yan, para wala na siyang galaw. Pag di nakalak, pwede mo siyang usog-usog. O, pwede mong ginagawa. Subukan mo nga. Kasi may gulong eh. Subukan Kasi mabigat, ano? Okay. Testing mo nga kung ano. Kung kaya. Pawak nga mo lang. Sige, ko muna. Tapos try mo lang itulak. Hindi. Huwag yan. Andyan ba dapat? Dapat dito. ganun eh. Ito yung dapat tulak mo tong puwan. Ayun. Pwede, oh. Oo, ang galing, no? Yun yung Galing, no? purpose pala niyan. Ang galing, no? Pwede mo tulak. Pero daan lang para siguradong. Parang rep. Rep na may gulo. Kasi pag sa tayo, sa mga mabasag eh. Tapos lock mo na pag nakuha mo yung ano. Ganda pala, no? Lock mo na for safety. Galing, may lock dito. Tapos alamin natin yung ano, yung gasolina. Kung ilan yung nagagamit. Makikita rito yan. Ay, meron pa. Tipid. Hindi, di ba makikita sa... Ay, may flashlight ka? Ano natin yung gasolina. Mayroon pa yun. Nakikita ko dun. Premium, no? Oo, premium. Konti lang nabawas. Pag Honda talaga, matipid. Hindi lang pumabot ng 600, siguro mga ano lang. 400 siguro. Tansyado ko lang eh. Kasi wala siyang ano, walang fuel gauge. Pang racing. Sisilipin mo parang ano, parang tricycle. Sa dalawang remote, tapos regional CR, ID, deed of sale, ayun yung OR. 3 years registration. Next year yung ano, renewal. Warranty booklet, saka manual. Okay? Ayun, so kasama natin si Boss Kit. Nasa po kayo ngayon? Bali, nasa ano kami, boss, sa Japan, Unohama, Japan. Nasa birth kami. First big bike niyo po ito, Fireblade. First big bike, yung huli ko eh, sniper. Grabe, from sniper to Fireblade na. Kailan uwi mo, sir? Wala pang exact date, pero mga March or April. Pero tignan pa natin. Excited ka na? Kung pwede nga lang umuwi na eh, para matesting na, kaya lang, naubos lahat. Excited ka siguro kasi pinadala mo na dito. Kailangan pala kukumutan, no? Kumutan, oh. Kasi kitang-kita eh. Baka silip-silipin. Tsaka may mga ano ko dyan, may mga alaga ako, baka biglang kalmutin ng mga ano. Pero maganda may alaga ka rin pusa. Para kung may daga. Kasi pag may nakakumot naman, daga naman ang kalaban. Ayan, kung pusa lang boss, marami akong ano dyan. Kanina nga, enjoy ako sa expressway. Sabi ko, sarap ng ano. Sarap pala gamitin ito 2023. Mag-enjoy ka sigurado rito pagka nagamit mo. Wala masyadong vibration. Smooth na smooth yung makina. Ganda ng hatap. Natipid pa sa gas. Yung exhaust niya boss, okay ba? Yung tulog? Oo, mas maingay nga yung sa akin ito. Mas maganda yung tunog eh. Hindi ko mapaliwanag eh. Mas maganda yung tunog nito. Hindi masakit sa tenga. Pero malakas pa rin talaga. Talagang maglilingunan yung mga tao. Pag nagsawa ka sa maingay, pwede mo palitan ng mahaba. Dapat pala Fireblade sana napili mo sa dami ng mga big bike. Noong nakaraan kasi boss, syempre depende rin sa budget natin, no? Binabalak ko yung ano, CH2. Yung ano, ZX, 10R. Yun sana yung mga type ko. Kaya lang, lagi ko man nakikita yung ano, yung vlog mo, yung Fireblade mo. Sabi ko, minsan lang bumili. Ito na yung pag-ipunan ko. Kaya, yun, sa awa naman ng ano, nakaipon-ipon tayong konti. Tama naman. Kasi bihira lang na Fireblade. Yung mga CH2 kasi, tsaka 10R, marami na eh, no? Halos, siya. Tsaka ito, mas magaan, mas mababa yung seat height. Mas madaling gamitin. Ano po height niyo, sir? 5'8". O, kaya. Sige, sir, pag may question ka tungkol sa motor or mga pyesa, tanong ka lang sa akin. Pati yung mga PMS na gagamitin mga oil. Siyempre, yung gagamitin mo dyan, yung magagandang oil. Yung gasolina, no? Yung kulay blue. Blue.
Blue. Tatago mo ng matagal pag di mo bihira magamit. Sige Sir Kit, thank you. Congrats sa Okay. bike, super bike. Thank you, boss. Sa ulitin. Thank you, pag uwi mo, ride tayo. Okay. Thank you. Ingat. Pangalan mo, sir? Mark Anthony. Ikaw po yung bayaw. Oo. To, press mo lang tong sa gilid dito, may pindutan siya sa gilid. Push mo lang yan. Kailangan hawak mo tong remote. Tapos yan na, magbubot na siya. Yun na. So, dito ka lang mag-start. Try mo, start. Naka-neutral lang. Oh, neutral. Ganun, neutral. Pag umiin siya mo, dito siya gumagano gano'n. Bababa yung minor. Yung minor niyan. Pag below 1,000 yan. Ayun, 1,1 pala, 1,1. Para sa sasakyan din, no? Coacher. So, ito, papatay mo na rito. Makikita mo yung, niya, pag napunta na siya sa 1,100, nag-stable na siya, sabihin yan, mainit na. So, pwede mo na patayin dito lang. Ito, hindi mo na pipindutin ito, pipihitin mo naman to. Pag ganyan. Pa-counterclockwise pihit. Tapos yung gas, pagka pagpagas ka dito. Tapos dito. Yung gas niya, premium. Sabi ko, yung kulay blue mas maganda. Sa Shell. Para walang mancha. Sa Shell, no? Hindi nagbabara yun sa Kasi yung pula, may halong coloring. Yung coloring na nagbabara sa mga mga injector. Kailangan pala sa Shell, no? Para Shell Racing, tsaka B-Power, Blaze, Petron Blaze, tsaka yung mga Sea Oil na Extreme. Yung mga 97 ba yun? Racing, basta yung Racing. Sa blue, kung meron lang naman. Okay, tulak natin. Yun. Okay. Sound check mo nga, sound check mo ba? Kasi pihitin mo doon, counter, yun. At sa mga gusto pong magpabenta or magpa-consignment na kanilang mga big bikes, pwede po kayo magpa-consignment sa amin sa Katingin Bikes. Ang kagandahan po ng consignment ay hahanapan po natin ng good deal, ng maayos na buyer ang inyong motor. Kami na po bahalang maghanap para ma-dispose natin ang inyong mga minamahal na big bikes. Mag-message lang po sa ating Facebook page na Katingin Bikes or Kenji Moto TV. At sa mga naghahanap din po ng sariwang big bike, message lang din kayo sa ating Katingin Bikes. Tulak lang, tulak. Ito lang ang tutulak mo, huwag yan. Katawan lang siguro. Tapos natin konti para po gumit na siya ron sa mating. Parang pantay na. Paano mo nilak to? Push lang, push. Ayun. Gandang display Gandang display sa bahay. Pantay ba tayo? Pantay naman. Ang haba pala ng Fireblade. Lagpas dun sa carpet. Oo nga Ang haba niya Nakalagpas pa ng konti yung gulong. Sa bagay, pwede na madali naman siyang usog-usog. Ang maganda nga nung paddock. Pwede mo siyang laro-laruin. Start siya, maingay siya. Maingay po pero pwede po takpan ng tsinelas. Kuya, pag start mo, takpan mo na lang tsinelas sa para tumahimik. Takpan lang dito.